So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin. At meron akong gustong pagkumparahin na motorcycle ng parehong brand. Ito yung Euromotor Griffin 180i at Euromotor Samurai 155i. May langaw. So alin nga ba dito ang mas trip nyo? Ito o ito? So comment nyo yan sa baba para at least malaman natin. At makatulong din tayo sa mga gustong bumili at medyo nahihirapang pumili sa dalawang poging motorcycle na to. So alamin natin yung specification at yung magiging comment natin dito sa dalawang to. So tara, umpisahan na natin comparison video sa dalawang to. Ayos na ayos. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an inch, man, I'm making. Oh, I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming till you're the So yun nga, ngayong 2025, last time na upuan natin yung isang kulay, yung yellow and blue. At least ngayon may available sila na kulay black. So upuan pa rin natin para at least mapakita ko sa inyo kung ano nga bang itsura natin dito kapag 5'2" yung height, yung uupo sa ganitong motorcycle. So yung floor medyo naka-elevate ako ng konti, pero side stand muna natin. Try natin yung side stand. Yun o. Pag sinide stand siya, yan ang itsura niya. Medyo nakakatakot lang yung sa side na yan. Pero yun na nga, ganyan ang itsura niya. Mukhang okay din naman. Tapos 5'2" ang aking height. Yun o. Medyo ano tayo rito, alang tayo rito. Yeah, usad natin. Yun o. So ganyan ang itsura niya. Ganyan ang itsura natin. Okay, kapag nakaupo ang isang 5'2". So, tingkayad ako rito, sobrang tingkayad. Pero, kapag naitayo na natin yung motorcycle, eh maganda na naibabalance natin. Yun yung importante doon. At least naibabalance natin yung motorcycle. Hindi tayo nag-aalangan kung matutumba ba tayo o hindi, diba? So, ayan ang itsura natin. Naka-upright position tayo. Turning radius niya, sobrang lawak na isang to. Tapos yung shock niya sa harap, all good yung shock niya. Yan, medyo may napapansin ako konti sa kanya. Mayroon ako napapansin na medyo like, umaalog eh. Pero dito sa likod, ayan, kita naman natin, di ba? Yung shock niya. So, ganyan ang itsura. So, ayan. Pwedeng pang long ride ang isang to, short ride, and syempre sa back ride. Kita naman natin dito na maluwag ang ating back ride natin dito. So, kung gusto niyo ng mas madami pang storage, pwede tayo maglagay dito ng top box siguro. Magpasadya na lang tayo rito kasi wala tayo ritong grab bar. Yun yung isa sa mga wala yung motorcycle na to. Pero ayan, tingnan natin, pakinggan natin, sound check natin kung gaano nga ba siya kaganda at gaano siya katahimik kapag sinound check natin. So, ayan, pakinggan natin muna. So ayun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number ni Mitsubishi San Rafael branch para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Para at least, di ba, makapagpa-reserve kayo in case man na hindi available yung unit. So ayan, sana nakatulong tong video na to. Alamin na natin magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ayos. Siyempre pag sinenter stand pa rin natin yan, okay, ganyan ang itsura pag naka-center stand.
Yun, no? Medyo mahirap, medyo mabigat, pero kaya. Ayos. So, yun na nga, ngayong 2025, puwan natin. Itong Euromotor Samurai 155i. Tingin nyo, sulit pa rin nga ba yung forma nito? Pero para sa akin, sulit pa rin siya. Dahil sumasabay pa rin yung forma, yung tindigan nito, yung kapugian nitong motorcycle na to. Lalo na yung presyo, malalaman nyo mamaya. So, ayan, kita nyo naman. Side stand muna natin. And para sa 5.2 na kagaya ko, at least may reference kayo kung ano nga ba itsura natin dito sa motor na to. So, ayan. Center stand muna natin. Medyo mas mabigat yung grip pin compare dito. No? So, ayan. 5.2 ang aking height. Ang kagandahan kasi dito, meron tayong gulay board. Maluwag. Okay? So, sa foam ng kanyang seat, ang kapal ng foam. Tapos hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Saktuhan lang. So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand and pag tinayo natin. Sobrang tingkay tayo rito. Parang mas mataas pa nga to sa grip pin or parang same lang sila. Pero, ayan, pag naitayo naman natin, magaan naman na siya. Manageable naman. Tapos yung shock niya sa harap, goods din. Okay, turning radius niya, sobrang lawak din na ito. Diba? Sobrang lawak din. Tapos, yung ating gulay board, syempre, isa sa mga maganda rito na meron tayong gulay board na pwede nating lagyan ng gamit natin. Tapos, maluwag din yung ating OBR. Yan. So, ganito yung itsura din natin. Kapag nagra-rides, napaka-komportable lang. Diba? Tapos, yung OBR natin nakahawak lang sa atin. Diba? Ganyan yung itsura natin. So, yan o, medyo sacrifice lang tayo rito or taste pogi tayo rito lalo sa mga 5.2 na kagaya ko na ganito, lalo kapag nasa traffic, siguro, diskarte na lang. Okay? So, shock sa likod kasi naka-monoshock to and hindi ko alam kung adjustable siya pero may mga magagandang shock naman na nabibili sa aftermarket. So, check nyo na lang din. So, ayan, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number ng Mitsubishi sa Rafael branch para dyan, rekta na kayo na mag-inquire sa kanila. So, ayos yun, diba? So, sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba ang forma nito ngayong 2025? Comment nyo naman yan. Center stand ulit natin. Yung. Magaan lang siya yung center stand. Ayos. Okay, para sa presyo nila, marami din nagtatanong magkano ang cash netong dalawang to. Para naman dito sa may Griffin 180i, ito ay nagkakahalaga ng 108,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, papakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment and yung kanilang terms and yung rebate, kung meron silang rebate. So, ayan. Papakita ko na lang din dyan para at least meron kayong reference at idea kung magkano nga ba ang isang to. At para naman dito sa may Samurai 155i, ang presyo nito ay nasa 88,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, papakita ko din sa inyo yung kanilang terms and down payment and yung kanilang rebate para dito sa motorcycle na to. So sa tingin nyo, alin ba ang masulit sa presyo? Alam naman natin na itong si Griffin medyo mas mataas ng konting-konti lang naman para dito sa 155i. Ano sa tingin nyo? Nasa 100, ito naman nasa 88,000 lang. So alin nga ba ang mas trip nyo? Parehong pogi para sa akin di ba? Hindi ko alam para sa inyo, pero para sa akin pareho silang pogi, pareho silang maangas, napaka-brusque yung tingnan, napaka-macho nilang tingnan at sa kalsada talagang titingalain or head turner ang dalawang to. So, kayo na ang bahala kung alin nga ba ang mas pasok dyan sa budget nyo, kung yung mas mataas ng 100k or mas mababa ng 100k. Nasa sa inyo na yun. Pero para dun sa mga nakagamit na nito, baka pwede nyo i-share sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, di ba? So, yun ang mga boss, no? Ito na ba? O ito ang motorcycle na babagay sa iyo. Kung ito na nga, ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sa laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.